si Noah, si Abraham, si Moses, Jacob, Isaac. Yan sila mga meditator. Ngayon, tuloy ko rito. Ang aklat nito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, ito na, iyong pagiginawain ang iyong mga lakad. Iyong pagiginawain ang iyong mga lakad. Ano ba yung mga lakad mo? Ano ba yung mga ginagawa mong negosyo? Ano ba yung ginagawa mong trabaho? Isa na yun sa mga kukuha natin. Pangalawa, at kung magkagayoy, magkatamo ka ng mabuting kawakasan. Sa English, magandang ano eh. And then, thou shalt have good success. Nagiging matagumpay ka. Sa Bisaya to, sa amin, mauswagon. Mauswagon, malampuson. Ang gandang ano sa Bisaya, kaya nag-aaral ako ng Bisaya eh. May Bible ako ng Bisaya. Ito yung, once na you are a meditator, ito yung si Joshua. Punta naman tayo dun kay David. From Joshua, mag-jump tayo kay David. Dito sa Salmo 1, habang naghihintay tayo, sa Salmo 1, sa talatang 2, ang sabi dito, kung ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay araw at gabi. Kung ano yung sinabi ni Joshua, the same as kay David. Tapos sa verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga ng kanyang kapanahunan. Hindi ako maniniwala pag you are a believer, you are a bride of Christ, we are the church. Walang baog sa church. Walang baog sa church. Anong sabi dito? Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta. At anumang kanyang gagawin ay giginhawa. The same din doon. Thou shalt have good success din kay Joshua. Dito namang giginhawa. Parang ganun din. Ngayon, jump tayo dito sa New Testament. Sinabi ni Paul sa 1 Timothy, 1 Timothy chapter 4, verse 15. Ito. Jump tayo dito. 1 Timothy. Ito. 15. Ito yung sa bagong tipan to. Lumang tipan yun ha. Ito yung bagong tipan. Ito yung sa New Covenant na. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that by profiting be appealed to all. Yung profiting, yung nagiging pag-asenso mo, yung pag-uswag mo, nakikita ng lahat ng mga tinuturuan mo. Kasi kung nagtuturo ka, yung tinuturuan mo, makikita yung bunga sa'yo. Sila rin magkakaroon rin ng bunga. Kasi salita ng Diyos yan eh. Hindi maaaring hindi nag-aano yan. Hindi maaaring hindi nag-aano yan. Bumabounce yan. Ito na ituloy natin. Ito sa Tagalog din. Para ma-unawa natin dito. Timothy ano? Timothy 4. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Makikita mo yung, ikaw, uy, si Spatter na nakatulog dati eh. Bakit mo yun? Hindi. Kasi nasiyo si Lord eh. Nangako si Lord eh, I will never leave you nor forsake you. Although andyan yung challenge, andyan yung hamon sa buhay, pero pag si Lord ang kasama mo, hindi ka niya iiwanan. Naalala niyo, sino nakaalala dun sa footprints in the sand?
Yung footprints in the sand na sa ano, kasi di ba, sinasamahan siya ng Panginoon, nakahawak ang Lord sa kanya, tapos nakita niya sa dalampasigan, sa buhanginan, 4 ang paa. Ibig sabihin, siya, at si Lord. Pero, nung bumigat yung mga pasanin niya, ang dami niyang problema, parang bibigyan na siya, nagreklamo siya, Lord. Bakit dati 4 yung nakita ko? Ngayon, 2 na lang. Alam mo bang ginawa ni Lord? Anak, hindi niya sa iyo. Pasag-pasag na kita. Pinakaroon. Ganun kalupit si Lord. Pag hindi mo na kaya, pinakaroon. Ganun siya kalupit. Ganun siya ka-gracious. Kasi ito na, tuloy natin. Sabi sa English, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, magpatuloy ka rito. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ang kausap dito ni Apostol Pablo, si Timothy, yung young Timothy na i-train niya. Bakit niya sinabing, thou shalt be saved thyself and them that hear thee? Saved na si Timothy, Christian na si Timothy. Ang tinutukoy pala ni Apostol Pablo dito, masisave ka, una, sa physical, ang iyong pangangailangan. Kakatagpuin yan. Sa spiritual naman, lalago ka ng lalago, magiging matured ka sa Panginoon. Kasi dito, ikaw'y maliligtas, pati ang mga nagsisipakinig sa'yo. Lahat ng mga nakikinig sa'yo, maliligtas. Double double purpose ng Panginoon. Spiritual tsaka financial, tsaka material. Kakatagpuin niya ng Lord, ano bang mangyari. Kaya, dito sa New Covenant ni Lord, kasi nag-operate kasi ang grasya, yung nabuhay na bumuli si Jesus. Doon nag-operate ang grasya. Sa grasya ng Diyos, hindi ka na magbibeg, hindi ka na mag-strive, hindi ka na para kang namamalimos, hindi ka, paragi kang humihingi. Andiyan na sa'yo lahat. Binigay na ni Lord sa'yo lahat yan. Ang dapat mong gawin ngayon, as a bride, as a church, as a believers, tanggapin mo na at magpasalamat ka. Yun lang pwede yun. Andiyan na sa'yo lahat. Binigay na ni Lord. Healing na sa'yo. Righteousness na sa'yo. Tapos, peace, favor, provision, protection. Binigyan na rin siya yan. Paid for. Fully paid for at the cross. Kaya, hindi mo na kailangang manguna para pagpalain ka. No! Naliligo ka na sa pagpapala. Naliligo ka na sa pagpapala. Nabubuhay ka na sa pagpapala. Hindi mo na kailangan maging ikaw. No, you are complete in Christ. Kompleto ka sa Panginoon. Walang labis, walang kulang. Kaya, hindi maaari na lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung tinatawag ng finished work, kung ikaw ay righteous, lahat ng benepisyo doon para sa iyo. Para sa iyo lahat yun. All you have to do is to believe and receive. Tanggapin mo na siya. Magpasalamat ako. Just thank you. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance. Thank you for the blessing, Lord, that's already in me right now. Wala pa, ha? Wala pa, ha? Hindi mo pa hawak, ha? Hindi mo pa hawak kasi nagpasalamat ka. Yun ang gusto ng Lord. Alam mo kung bakit? May isang instance sa Biblia na ano mo ba yung sinturon, yung kapitan ng mga Romano, namatay yung anak niya. Tapos, nung na-encounter si Jesus, sabi niya, ano siya, ha? Romano siya. Tinawag niyang Lord si Jesus. Punta kasi Jesus, pwede ako tinawag ng Lord, isa pang Roman. Tapos sabi niya, Lord, namatay yung anak kong babae, ngayon, alas 2. Tapos, akmang alis sila Lord, kasama yung mga disciples, sabi niya, hindi na po kailangan, Panginoon. Sabihin mo lang, gagaling ang anak ko, ay mabubuhay ang anak ko.
Ta-shock si Jesus. Sabi niya, ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Ta-shock siya. Tapos anong sabi ni Jesus? Ngayon at ngayon din. Mabubuhay ang anak niya. Di ngayon, kinabukasan, pumunta yung anak, yung kapitan ng Romano dun sa, kasalubong kagad yung alipin. Sabi niya, Panginoon, nabuhay ko ang anak niyo. Alas 2. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus, alas 2 yun. Ngayon at ngayon din, mabubuhay ang anak niyo. Tapos, ang ginawa niya, naniniwala kayo sa kagad, punta kagad siya doon. Ganun pala si Jesus, pag once na naniwala ka, hindi pa niya nabuhay pa eh. Pupunta pa lang siya eh. Ano ang sabi ni Jesus? Mangyayari, ayon sa paniniwala mo. Tapos ganun din dito sa atin ngayon. Wala pa, naniwala ka na. Tsaka pag nagsalita ka, hindi yung counter dun sa paniniwala mo. Para yung God the Father dun sa Genesis chapter 2, sabi ng, di ba madilim ang buong sanlibutan? Ano sabi niya? And let there be light. Si Jesus, nung salubungin siya ni Martha, na 5 araw na raw, patay si Lazaro. Ano sabi ni Jesus? Hindi siya patay, natutulog lang. Gigisingin natin. Ibig sabihin, ang ano ng God the Father, tsaka God the Son, isa ang ano nila. Speak what you want to see. Speak what you want to see. Pero patay na. Wala na pag-asa, no? No. Contradict yun sa word mo. Tatayuan ko ito mo. Sinabi mo ko. Tayuan mo ang salita. Maniwala ka. Bababa ang langit sa iyo. Maniwala ka lang, bababa ang grasya sa iyo. Tapos, tuloy na natin. Ikaw na ba ang ano? Hindi. Baka Ano meron lang to? Baka meron kayong tanong O baka ka meron yung tanong. para mai-expound pa. O para i-elaborate natin siya. Pahabain natin. Tsaka ito yung conclusion, magsasara tayo. Pag meditator ka, yung palagi kang nag-aaral, nagbabasa, nag-memorize ng salita ng Diyos, and then nagbulay-bulay ng salita ng Diyos, ito ang sabi ng Panginoon. Sa Bisaya, hindi ko lang dala yung Bisaya na Bible eh. Sabi mo, Bisaya. Most wagon yung word sa Bisaya eh. Yun, Bisaya yun. Ito, Bisaya. Maganda ang Bisaya. Oh, inano ko ngayon Bisaya, sabi ko, wow, Maganda ang salita ng Bisaya. Maintindihan mo. Hindi ka makaintindi. Hindi ka Bisaya eh. Kailangan to, Pastor. Ito rin. Bibili kayo ba? Pag meron kayo hindi naintindihan, tatanong nyo. Psalm 34 verse 10. Psalm 34 verse 10. Okay, dito tayo mag-close. I-elaborate lang natin medyo para maano natin. Makuha natin yung pinaka-root word. Psalm 34, ano? Psalm 34:10. Psalm 34. Ito ba yung ang mga batang Leon, leon oh, yes. ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin Shall not- anumang mabuting bagay. Yes. Sabi dito sa English, shall not want any good thing. Yung word na nagsisihanap, you are seeking upon the Lord, you are studying. You are memorizing. You are meditating. Ang nilarawan na Diyos ito rin yung leon. Kasi leon na batang-batang leon. Kasi pag batang leon, hindi yan kinakapos ng pagkain. Kasi napaka-ano yan, napaka-eager yan eh. Punta kung saan yan eh. Marami silang ano eh.
Pero dito sinabi dito, ang batang leon, mas kakapusin pa raw, kinakapusok pa raw at nagtitiis sa gutom. Kaysa i-compare mo dun sa taong naghihintay sa Panginoon. Ano sabi dito? Shall not want any good thing. Hindi ka kukulangin sa anumang mabubuting mga bagay. Pangako ni Lord to. Ito yung mga instances na kasi may testimony rin ako, nag-aaral yung anak ko. Wala kami bayad na tuition fee. Magkano yung tuition fee? 258 isang SEM. 2 SEM, 116. Tapos sabi ko sa asawa ko, paano to? Wala tayong tapos yung pera natin. Tapos, ginam tayo kay Ate Lenny. Na-tiyempo na si Ate Lenny. Noon pa pala yan. Na-release ang mga pera ni Ate Lenny. Tapos dito, hindi si Ate Lenny kasi minsan wala na akong tubo dyan. Wala naman na palang tubo eh. Hindi niya ako tutubuan yan. Tapos nag-pray kami. Nag-pray kami ni Emmy. Tapos, inano pa niya ako kasi, Lord, tapos, maraming Panginoon, pag-ulit kong tinataas sa iyo kung mga pangangailangan ko. Mission fee ng Lord. Tapos, kasi pag nananalangin tayo, kinakailangan prayer, supplication, and then thanksgiving. Magkasama yung tatlo na yun. Pag may pag nananalangin ka, may hikbi. Sa Tagalog to, hikbi. Sa ibang translation sa David, pride. Umiiyak ka. Pag nananalangin ka, umiiyak ka. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung pangangailangan mo eh. Kailangan mo na talaga eh. Pagkatapos doon, sabi ni Paul, that sa Philippians 4:6, ito sabi ni Paul, ito tingnan natin. Dito tayo magsasara habang malakas ni Mr. Rami. Saan nahanapin? Philippians 4:6. Philippians. 4:6. Ito. I-ano natin to. I-elaborate natin yung word na to. Ito na. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Ito supplication. And thanksgiving, let your request be made known unto God. Bago pala tayo mananalangin, kinakailangan, alam na Diyos yung hinihingi mo. Kung ano yung request, ang desire ng puso, kung ano. Halimbawa, ang hinihingi mo, dollar pala. Dollar pala hinihingi mo. Ang ano mo naman, ang pagbigkas mo naman, yen. Dinar, no. Hindi rin yung ano ba talaga hinihingi mo? Kailangan malaman. Let your request be made known. Kaya alam mo Diyos kung ano yung hinihingi mo. Pag sinabi mo, dollar. Pag Philippine money. So, ganun na. Nanalangin na kami ni Edwin. Kasi siyempre, umiiyak na rin ako kasi talagang kailangan na eh. Tapos pagkatapos nun, Panginoon, maraming salamat. Andito na po sa akin yung lahat ng hinihingi. Tapos gawin mo ng si Emmy. Sabi mo, yabang-yabang mo. Wala pa nga sa'yo yung pinagkain. Hindi, yun ang sabi ng Bible eh. Ano bang hilingin Diyos panalangin? Manampalataya kang nasayo na at yun nga ay mapapasayo. Tapos sabi niya, sabi mo, yabang mo. Yung born again mo, may yabang. Wala pa nga sa'yo eh. Siyempre, by faith ka eh. Sabi ng faith is a substance of things hoped for. Yung mga kapanatagan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nahahawakan. Pero pinaniniwalaan mo na sa kaibuturan ng puso na nasa iyo na. That is faith in action. Tapos naniwala na ako, Lord, maraming salamat. Hindi na ito po yung 258 eh. 116,000 po, maraming salamat, Panginoon. Dumating sa amin, times 3 pa yung 116, tatlo, 400 plus. Sabi ko, ito may alam mo kung bakit? Lahat ng mga may utang sa akin. Panahon pa ni Kupong-Kupong, nagbayad, pati sa probinsya, pati sa abroad. Uy, pasensya ka na ha, ito, ano na lang namin. Sabi ko, prentahin mo kami kung magkano, 400 plus. Sabi ko, yan ang hinihingi ko kanina, nakisalamatan mo, nirebuke mo ako.
Sabi mo nga, yabang-yabang, wala na ako, binigay na, ayun na, sa hawak mo na yan, di ka ba naniniwala? Sabi niya, oo, naniniwala na ako. Sabi ko, kapurihan niyo na lahat ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo talaga. Wala kang kasing buti, Lord. Sabi ko, napaka ng Panginoon. Kaya maging sa halimbawa, parehas natin nagtuturo ng salita ng Diyos, maging sa pagtuturo natin, kung ano man ang ating ginagawa, kinakailangan, ang pinaka maitaas dito, ang Panginoong Jesucristo. Tapos pag nagbabasa ka rin ng salita ng Panginoon, mag-depend tayo 100% sa Holy Spirit. Kasi mayroong mga bagay na inaano natin na hindi natin nalalaman, ipapahayag sa atin ng Banal na Espiritu. Ito yung saka nakikita ko, Pastor, yun yung may pinakita na sa akin to ng Panginoon eh. Lalago to church. Amen. Thank God. Lalago ito, lalago ito. Palalaguin ni Lord. Kaya lang kailangan maraming manggagawa. Kasi hindi na kayang, Tatlo na nga kami, pang-apat ka pag tinanggap mo na. hindi kayang hindi kasi sa atin naman, hindi naman inano natin yung posisyon. Ang inano natin, parehas tayong lahat lalago. Hindi lang tayo lalago sa spiritual kasi ang akala kasi na iba, naku, ano lang yan? Lalago ka, hindi lang sa spiritual, lalago ka rin sa material, lalago ka rin sa spiritual. Ay lalago ka rin sa financial. Ganun ang paglago sa tao. Tsaka Diyos naman siya eh. Sabi sa John 1:3, all things were made by Him, and nothing was anything made that was made. Sino ba yung Him? It's referring to Jesus. Tapos, gano'n ka, may hinihingi ka, tapos, nag-strive ka, parang, sabi, all things is made by Him. Lahat ng bagay na ito, ginawa ito dahil kay Jesus. Na kay Jesus ka. Na kay Jesus ka. Kailangan alam mo yung identity mo. Katulad nung, di ba yung prodigal son, dalawa sila, isa yung bumalik, isa yung nanantili. Nagselos yung panganay, sabi niya, bakit ama? Nilustay na ngayon lahat ng kayamanan mo sa bunsong yan. Tapos nung bumalik dito, magsisi, tinanggap mo. Hindi lang yon, pinagpiyastahan mo pa. Ano po ng malaking pigi, nag-ihaw pa ng mga lalaking mga hayop. Bakit ako? Sabi niya, bakit ako? Matagal mo lang akong kasama, nandito ako. Alam mo, sumagot yung ama. Kasi sabi ng ama, hindi mo lang nalalaman, lahat ng akin, iyo. Lahat ng akin, iyo. Hindi niya alam yung identity niya, kung ano ang kalagayan niya sa Panginoon. Kung ano siya. Kasi ngayon, sa New Covenant, nasa finished work na tayo, lahat ng benepisyo na ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, binigay na sa atin lahat. Nasa iyo na kung tanggapin mo o ayaw mo tanggapin. Hindi ka niya pipilitin. Kaya desisyon mo yan. Parang sa Noah's Ark, parang desisyon din, kung sino sumakay sa arka, maliligtas. Kung ayaw niya sumakay sa arka, mapapahamak. Kaya ang Diyos napakabuti niya eh. Hindi ka niya pipilitin eh. Tanggapin mo man siya at hindi mo tanggapin, bahala ka. Pag tinanggap mo siya, buhay na walang hanggan. Pag hindi mo siya tinanggap, impyerno. Ganun lang kasimple. Tsaka isa pa, habang dito ka wala kang Kristo, naghihirap ka na, wala kang katulong. Samantalang kung kay Jesus ka, may malalapitan kang pastol. Ang pastor siya nag-aalaga, nag-aaruga, nagbibigay siya ng karunungan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kalusugan. Kung ano pa bang hihilingin mo sa Panginoon? Kailangan may pananampalataya. May pananampalataya. Kaya lang, pag ikaw lang ang unang na-born again sa pamilya mo, pagtatawanan ka ng mga kasama mo sa bahay. Kasi naniniwala ka ng wala pa. That's faith in action. Yan ang pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus sa Mark 11:24,
Ano mang hilingin niyo sa panalangin, manampalataya na kayo, nasa iyo na. At yun nga ay mapapasa iyo. Maniwala ka muna bago mo makita. Sila, yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, makita muna bago maniwala. Sa Diyos, maniwala ka muna bago mo makita. Wala pa rin si Pastora Ana? Hindi, okay lang. Tuloy Ha? lang. May oras pa. Tuloy-tuloy. Wala, lang. alas 4 na. Wala pang alas 2 eh. 1 hour ang Bible study rito. Uminom ka muna ng tubig Tawagan mo, galas-gas na. para ganahan kang ano. O ngayon, Huwag ka nang ano titigil. na daw ang sino kayo sa Panginoon? Kasi sabi niya kanina Tapos may na ba siya? Sige, who you are in Christ. who are you in Christ? Base doon sa ano ni Kuya Dado, sa lecture. Kami ang mga tupa. Tupa, very good, no? Tayo ay tupa, tayo ay anak. Kaya nga nakakahingi tayo. Yung bang hindi anak nakakahingi sa hindi niya nanay? Siyempre hindi. Ha? Ang mga anak lang ang may karapatang humingi. Kaya kung kayo ay anak, meron kayong probable na. May chance na bukid. Oo. Meron kayo 100% chance na humingi at bibigyan. Ha? Kasi base doon sa lecture ni Kuya Dado, ang Diyos ay ibinigay na lahat sa atin ang favor. Hindi lang natin ginagamit. Na? Kumbaga, ang prutas, nandiyan na ang prutas. Pero hingi ka pa rin ng hingi. Panginoon, nagugutom ako. Yan na ayaw mo naman pitasin, ayaw mo ang kinin yung salita ng Diyos. So ano daw ang dapat gawin? Magbasa daw ng Bible, unin yung kanyang mga pangako. Kasi ang dami-daming mga pangako ng Diyos na hindi natin alam. Pero pag once na nagbasa tayo ng Bible, malalaman natin na ito palang pangako ng Diyos sa amin, sa Kanya na nagtitiwala. Ngayon, saan ba tayo dapat magtiwala daw? Sa Diyos. Wala nang iba. Dahil isa lang ang makapangyarihan, ang Diyos sa lahat. Sige na po, Kuya Dado, continue na. Naintindihan na nila na mga anak pala tayo ng Diyos. Saka, ano ka, yung mayroon kang confident, yung mayroon kang, hindi ka yung matatakot, kasi alam mo kung ano pa sa Diyos. Hindi ka anak ni Hagar, si Ismael, hindi ka alitin sa pangako. Anak, sa gawa yun eh, yung kay Hagar eh, sa gawa yun eh. Yung si ano naman, si Isaac naman, yun ang sa pangako. Anak ka eh, tunay ka eh, hindi ka illegitimate eh, tunay ka na anak eh. So lahat ng pag-aari ng ama mo, ito may-ari mo rin. Kailangan alamin mo kung bakit ito, paano ko ito makukuha. May mga question mark sa ano mo, paano ko ito makukuha? Sa paanong paraan? Yung binigay na pala sa akin ito lahat. Tapos nandito rin sa Bible lahat ng kasagutan. Nandito rin lahat. Tsaka yung ano, tsaka yung pagbibigay. Akala mo kasi, pag nagbigay ka ng bigay, pero pag nagbigay ka talaga, kailangan i-discern mo muna ang talagang nangangailangan ng taong to, o baka niloloko ka lang. Kasi bibigyan ka naman ng discerning spirit ng Panginoon eh, kung niloloko ka o hindi. Tapos nagbigay ka, akala ko pa palagi nagbibigay, katulad yung may umulo sa bahay na pag punta ka lang sa akin, umiyak na kagad siya kasi asawa niya pala nasa ospital. Tapos sabi niya, ano yan? Sabi ko, may tao sa ano. Tapos nung sabi ko, Brad, maliit na ito ibibigay ko sa iyo. Pero, mananalangin muna tayo. Tapos nung nanalangin kami, hindi ko alam na umiiyak na pala siya, umiiyak na rin ako. Tapos nung pagkatapos namin, na parang lumiwanag yung mukha niya. Sabi ko, Brad, salamat ka na, magaling na sa akin. Sabi ko, ayun na, parang naramdaman ko. Sabi ko, magaling siya. Magaling siya na kanina. Tapos, di nagbigay na ako sa kanya.
Tapos, tuwang-tuwa siya. Ngayon, sabi, pupunta ako dito, ay, pupunta pa sana siya dito sa ibang mga bahay. Hindi na. Pupuntahan nga ako, asawa ko, magaling na eh. Oh, sabi ko, magaling na yun. Yung paniniwala niya eh. Kasi pupuntahan ko, asawa ko, siguro kami sa asawa ko, magaling na pala. O, pumunta siya. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Alam ko, magaling na siya. Tapos, ayun, tuwang-tuwa siya. Pero nakita ko yung reaction ng kuha niya. Ano na eh, parang nakita ko yung ano eh, angel's face na talagang lumiliwanag yung ano niya. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Answered God that prayer. Magaling na asawa niya. Sabi ko, I believe I receive you. It's very done. In Jesus' name. Yung na ako, tas, ano na. Hindi na siya nag-ano sa ano, na, ano sa ibang bahay. Dumiretso na. Hindi, Lord, salamat, brad, ha. Pupunta na ako din, brad. Tapos ano yung mga asawa ko. Yun ang faith niya. Pero, I do believe na, pinuntahan niya, magaling na asawa niya. Sabi ko niya, maraming salamat. Kasi, nagbigay ka kagad ng ano, palatandaan. Kailangan ano pa yung speak what you want to see. Sabi, di ba naalala niyo kanina, si Lazaro, 5 araw na, patay na. Ano sabi ni Jesus? Hindi siya patay, natutulog lang. Gigisingin lang natin. Jesus, although alam ni Jesus na ano na yun ha, alam ni Jesus na patay na yun. But Jesus speak what He want to see. Ang Father din, ang dilim. Ang dilim ng buong mundo. Sabi niya, let there be light. But sinabi ng Father, oh, ang dilim. No. The Father God also speak what He want to see. Ganon din tayo ngayon, the bride, the church, the believers. Ganon din dati ng ano natin. Speak what you want to see. Kahit wala ka ng pera, no, I have plenty of money. Kaya pala masama siya sa walang pera. Kahit wala sabi may pera. Tsaka ano ka, always declare healing, always declare prosperity. Although naghihirap na, declare prosperity, declare healing, declare deliverance. Always declare. Contradict doon sa nakikita mo. Kasi pag di-ano mo yung nakikita mo, talo ka. Kasi ang panalo lang naman sa atin ni Satan, yung deception niya. Kasi talo na siya sa krus. Although wala na siya magagawa, pero ang pinakasandata niya, dadayangin ka, i-deceive ka. Yun ang sandata na niya. Wala na siya ibang sandata. Hindi ka na kanya pwedeng galawin. Kung ako lang magano, dapat ang una nating sa uluhin yung Psalm 23, beginning verse 1 to 6. Kailangan mag-memorize ka. Paggabi. Ayun sa ano, di ba yung 1 to 16? Ay, yung 91, 1 to 16. Ano yung verse 11? Hindi, sunod eh. Verse 11, and he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Ano yung verse 12? Tumigil ka nga po. Dahil ng 1 to 16, ano ko i-say mo? 1 to 16 na rin diretso. Oo. Pero kung inano kailangan ano mo siya, yung ano mo talaga kung... Pagaling ko, syempre baguhan pa lang. Ay, oo, step by step. Ano yung mas magandang unahin ka sa akin sa Bible? John. Kasi, John. John, kasi may nagregalo sa kanyang Bible. John. Kilala mo yun ay si Pastor din dito. Yun o, yung mamalengke. Oo, yung may bayong lagi. Oo. Niregaluhan niya ako ng flash year pa. Okay na, okay. Oh, ngayon ko lang bubuklat. Di kailangan nagbabasa ko ng Bible. Yun yung gusto ko ng malaki. Diyan ako yun. Pastor, lagi yung sinasabi. Bibigyan ako malaki ng Bible. Dapat dyan ko yung... John. John 3:16. John 3:16. Tsaka, inaano nga ako ni Emil, sira ulo lang nga ako, yung asawa ko. Sira ulo to. Kaya
Kaya sinisiraan mo ba? Hindi, ito yung inano niya sa akin. Sabi niya, parang kang sira ulo niya sa ano, parang kang sira ulo diyan sa harapan ng ano, sa harapan ng ano. Sabi ko, bakit? Sabi ko, salita ng Diyos ng inano ko. Okay, kung di nga siraan ang ulo mo, hindi ba ikaw na ikaw ang nagsalita? O, hindi ba? Sige na nga. Just kasi inano ko yung ano, yung Luke 4:18, yung the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel. Gaganon-ganon ko sa ano, sa salamin. He hath sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance. Alas 4 pa ng araw, hindi ko alam na gising na pala siya. And recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. The Spirit, binalik-balik ko yan, mga 10 times yata. Sabi ni Amy, anong ginagawa mo dyan? Baka sobra. Tama naman yung sinabi ni Kuya Dado. Dapat talagang magsaulo tayo ng mga salita. Mag-memorize kayo. Maganda Tagalog English. Para pag nagtuturo ka rin, i-ano muna sa English and then translate sa Tagalog. Pero depende din sa audience. Pag audience na kung Tagalog mo na lang. Pero ito yung pinakano, ano mo sa, may ano na ngayon, may Google na, hindi ka na mag-research para Bible, yung dictionary, lexicon dictionary. Hindi ka na pupunta doon sa Greek word, sa Hebrew word. Doon ka na lang kay Google. Ano ito yung ibig sabihin ng Greek Tsaka word yung ito? may mga, yung walang Bible na, yung hardback, pwede naman sa cellphone. Diglot. Yung katulad ng ano ko, diglot. Tagless. Kaya wala na nga pwedeng magsabi na, kasi wala akong Bible na sa cellphone kasi. Kung tamad kayo magbasa, meron namang audio Bible. Siya na ang magsasalita, makikinig ka na lang. Sa cellphone din po. Bilingual. Mag-load ka na lang sa bilingual. Bilingual. English, Tagalog. Bilingual. Ito yung binigay sa akin. Binigay sa akin ito ng pastor ng Pangasinan. Ito, itong Bible na to. Ito yung diglot na tinatawag. Yung, ano na to sa akin, 1982. Ayun na siya ang pangit. Diyan na lang, Angie. Ito yung ito yung diglot. King James Version, Tagalog, Para English. sa'yo. Diglot. Ayan, Dito ka. diglot. Tsaka maganda siya, tagless siya. Tagless. Kaya malalim yan, Oo, malalim siya pero pag nakasanayan mo na siya, parang Holy Spirit naman kasi eh. Kailangan magdidepende tayo sa banal na Espiritu eh. Tapos dito, ito yung ano pa ako, ito yung minimalize ko noon. Kaya dito tayo, dito sa ating dito sa fellowship ito, lalago ka sa spiritual, lalago ka sa financial, lalago ka sa material. Hindi ko, ang pinakadiyan natin, sigurado tayo, salita ng Panginoon. Walang labis, walang kulang. Kaya ang ano mo yung bilingual, biglot. Sabi, umalis kasama sa Dodon. Umalis. Pero English, Tagalog. Pero kung gusto nyo naman sa cellphone, hindi naman. Kasi pwede nyo lakihan. Ang tawag mo. Wala lumabas. Ito bilingual ito yung bilingual. Yan. Ayan, yan siya Ang dami na